Hello mga mamis! For today's video, ang gagawin kong cake ay bento cake lang siya. So, 4x2 yung size neto, solo cake siya. And then, rush order na naman siya as usual. So, morning siya in order. Sa bagay, nag-confirm naman kaagad si customer. Sabi niya, mga 10:30 or alas 11 niya kukuhain yung cake kay isalubong daw sa birthday. Kaya lang sabi ko, kung pwede na alas 8 sana, the most pick up. Kaya lang humirit si customer na kung pwedeng 10 PM na lang daw. Eh, pumayag na din naman ako para kahit paano hindi ako magmamadali kasi wala nga akong ready cake na na-bake pa. Eh, may i-bake akong cake kaya sabi ko, sige, okay lang, in-accept ko para kahit paano isasabay ko lang siya. Pero kapag walang kasabay na i-bake, normally hindi talaga ako nag-accept ng bento cake kapag wala akong ready na for frosting kasi syempre lugi ka din sa sa kuryente. Tapos ayan na nga, so simple lang naman, ganyan lang siya, kulay pink, and then yung dedication niya medyo mahaba-haba. Eh buti na lang naggas siya naman kahit na sobrang haba, di ba? Kapag sa mga ganitong rush order, hangga't kakayanin natin, then try natin na accept kasi syempre grasya na yung lumalapit. Mahirap yung tanggi tayo ng tanggi na kumbaga, ngayon dapat flexible na tayo. Kadalasan kasi rush order yung dumadating sa atin eh. May mga time kasi na hindi din planado kumbaga ni customer kung ano yung cake na ganyan. Kaya biglaan din lang nila naisip. Ang feeling yata nila ay yung bakery tayo or yung Red Ribbon or Goldilocks na available anytime Kaya lang, syempre sa atin ng mga home baker or mga nagbe-bake, kailangan flexible tayo para at least syempre kita na din natin yon, di ba? Mahirap din kasi yung kumbaga tutulog ka na lang, ganito lang presyo, ito ay tatanggi tayo na tatanggi. Syempre baka lumayo sa atin ang grasya, di ba? So, hangga't kakayanin natin, then go lang tayo kahit na rush order yan, di ba? So, syempre kapag rush order na ganyan, mag-charge lang tayo ng tama. Hindi yun isasabihin natin na ganyan, lugi or what. Syempre kaya nga tayo nagdinegosyo para kumita, di ba? Mag-charge or mag-quote tayo ng tama. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao.